Kaswabe, eto matinong usapan. Kung ikaw yung taong naghahanap ng isang hybrid sedan na hindi mukhang pang tito, pero kahit mukha ka ng tito, hayaan mo lang sila. Basta alagaan lang natin ang ating sarili. Yun lang ang masasabi ko. So, concept car looking ito, wide yung stance niya because sporty sedan. Tapos, ang tipid-tipid niya sa gasolina, grabe. Ang claim nila, 25 kilometers per liter. Oh my! Ang sarap pakinggan, pero is it true? So on this video, i-check natin yan. So this is the 7th generation facelifted 2026 Hyundai or Hyundai Elantra HEV Premium. Hyundai, whatever. Lahat naman tama yan di ba? Maraming purist na ganito raw. Mag-report kayo sa barangay. Okay. Unit price ay 1.6 million pesos kaswabe. We have 5 variants here in the Philippines. The performance version is the N-Line. I'm praying na sana mahawakan rin natin yun. Pero bumabalik talaga sa akin yung old days na dati I'm driving a Toyota Altis sedan. Ay, may promotion. Sorry. Hyundai pala yung video natin. Pero all is good. And ito, it's a different car. Super suabe. O yan, may bawi So on this video, check natin kung ano ang mga enhancement nito. Then after that, let's get behind the wheel para makuha natin ang kanyang driving dynamics. So what are you waiting for? Kaswabe, kailangan pa ba i-memorize yan? Let's begin. Well, buti na lang, hindi ganun talaga kainit ngayon. Iyan. Okay, may mga tao, nag-golf sila, nakakaingit naman. Tayo, nagre-review. Maliit na bagay. So, unahin natin ang kanyang exterior style kaswabe. Super wide yung stance niya. Mas malapad ito kesa doon sa ibang Japanese. Mas grounded siya. Alam na alam mo na medyo may pagka-performance ready na talaga ang ating Elantra. Two-piece yung grill natin. You have the opening doon. Tapos ang ganda ng emblem dito. Meron kang stainless steel tapos super flat niya. Naisip ko kung ibablock nila, pangit pala. At least ito parang silhouette lang yung Hyundai natin na emblem. Then you have those body lines which is subtle lang. LED reflector lights ito because the projector ay nandoon alam ko sa N-line. Then you have the daytime running lamps is here, super thin, super sleek niya. Pag nakabukas nga pala ito, nakakonekta siya dito sa yung metallic natin na horizontal bar. So, very tricky siya kasi pag tinignan mo, akala mo isang diretso siya, lalo na pag maaraw. Ang turn signal niya or markers ay wala rito, nandito sa ilalim. So, maganda yung decoration ng mga front aprons natin and very aggressive yung sheen. Parang yung mga extension ng ZL1 namin sa Camaro, ganyan na rin yung itsura nung sa akin Well, the ground clearance, wala pa akong nakuhang information talaga, pero I'm expecting na nasa around 5 inches siya kaswabe. Dito sa side profile niya kaswabe, alam mo, may pagka-uniqueness talaga to lalong-lalo na yung body line niya dyan sa mga pinto natin. As you can see, meron kang parang silhouette na letter Z. Saan ka ba naman nakita ng ganyang body styling? Tama? You have the power folding mirror. The tires, ang sukat nito ay 205/55 and R16. Alam ko, 18 inches naman when it comes doon sa N-line and other variants kaswabe. Alam ko, smaller doon sa 16 inches. Ayun ay grabe, may dalawang wiper. Biro lang. Ito, pag nag-approach tayo, automatically, it unlocks. Kasi yung key fob nasa bulsa ko lang. Then, of course, we can go in. And ang tinatawag nila rito, yung parametric design language. Ito, dito sa bandang C-pillar. Medyo madilim yata So, the shark's fin. And Hyundai Abad Santos, ito yun. Ngayon, ito ang interesting dito kasi when it comes dito sa rear fascia na to, para siyang pinaghalong yung mga ilaw natin is from Lexus and etong korte na to. Yan, mukha siyang mga Lambo Huracan. So, di ko lang alam kung makikita nyo kaswabe, pero for me, yun ang natatandaan ko sa unang sipat pa lang. Ay, mukhang supercar yung likod nito. And we have the script of Elantra and ayan, may mga stainless steel tayo. We have the camera, then U-shape
na rear diffuser which is very nice. Very nice. Ang ganda kaswabe. Kulang na lang magkaroon ka pa doon ng movement or yung mga active fins para sa iyong downforce. Pero eto, mga decoration lang. But here, sa harap nga pala, meron tayong opening. Ayun oh. For aerodynamics efficiency. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. What's under the hood? Yan, naka-hybrid power system tayo. You have the insulator and old school na pop rod. So, syempre, meron tayong electric motor dito kaswabe. And naka-equip tayo ng 1.6 liter inline 4 gasoline engine ito kaswabe. 141 PS and 264 Newton meter of torque. The performance, which is the N-line, nasa 204 PS. And yung mas mababang trim level nito, I think nasa parang 128 PS. And hindi naman ganun ka-significant yung binilis nito. Sakto lang, 10.5 seconds yung 0 to 100 niya. And mated nga pala siya ng 6-speed dual clutch transmission kaswabe that sends power sa ating front wheels. Top speed niya is 178 kilometers per hour. Kaswabe, bago pala tayo pumasok sa loob, ipapakita ko sa inyo yung cargo capacity nito. And ganda ng ilaw talaga, no? So you have a full-length light bar. Press this, wala kang hahawakan dito because nasa gitna siya. Medyo nagka-camouflage yan, nagtatago. So we get 450 liters of cargo space. Then, if you want more space kaswabe, di ba, meron tayong backseat dyan. Meron ditong lever to pull. So, once na pinul natin yan, actually, kinakailangan mo lang itulak yung mga seats natin para ibalik in place, tulak mo na lang ulit. So, ganun talaga. Close this. Open. Yan. So, yan. Madilim dito kasi syempre, identical lang yung pinaka colorway natin dito, which is black lahat. Pero dito sa bubungan natin, at least naka beige tayo. So mas lighter when you go photos. This is my driving position kaswabe and this is my headroom. I am 5'10 and a half. Ito naman ang aking legs. So kasyang-kasya, driving position ko yan. Tapos ang napansin ko lang, may cargo net dito. Ano ba to? Hindi natin dumi yan Hindi ako guilty dyan. Tatapong ko na lang mamaya. Cargo net. But here, you don't have any speakers, cup holder, grab opening natin, vents, dalawa, USB Type-C. We have elevated part dito sa gitna. Yung seats, maganda yung mga body lines niya. You have the cup holder, dalawa, dome lights. Yes. And the POV para sa ating driver cockpit, ganyan ang itsura. So again, you have grab handle and coat hook. So labas na tayo. Let's go in naman. Here in the driver cockpit, ang ingay. So eto, ang una kong napansin ay yung opening ng ating door beams, medyo alanganin. Kasi pag sinara mo yan, actually napansin ko na to ang hirap, ang sikip. Ang problema niyan, pag meron kang watch na medyo expensive ng konti, double whammy ka kasi gasgas yung watch mo. Tapos eto, Apple lang naman to kaswabe, no big deal. Pero eto yan, sana yung opening nandito siya. Kaya lang eto yung speakers.
natin. So, sa switches, you have the brushed aluminum, door opening handle, may speaker ka dyan, contrast stitching, 3. So, this is soft leather. Ito, mga hard plastic yan. Even dito sa harap kaswabe, hard plastic. Pero at least, kahit paano, maganda yung material. Pero, not the best of all sa segment nito. Yun lang yung masasabi ko talaga. Again, yung mga lines nito, perforated siya. Side bolsters are very thick. Kaso, it doesn't have ventilated and heated seats. Manual adjustment ang ating passenger. Dito naman, even the lumbar is power adjusted. Kaswabe dito lang sa driver yung ganon. And you have the, oh my goodness, na grab handle for the passenger. Pwede rin naman sa driver kasi well, at rest, pwede mong makakapit ka lang dyan. And this is the center console. You have piano block, cup holders, super deep niya. Pero ang trick dyan, pag sumong mas mababaw, ay balik na rin lang natin. May mga coins pa ako dun sa ilan. Perfect! So see, yan. Gear shifter, medyo kumaharang nga lang minsan. May mga problema dyan. Manual driving is here. Auto hold, e-brakes natin, parking sensor, camera, drive mode. Wireless charging pad, 12 volts, USB, Type-C, physical switches for the AC adjustment. At least may knob tayo. Hindi ka maliligaw. Ang infotainment system natin, around 5 inches. Ganun din, may mga physical switches ka. Pero I think doon, before yata sa mga revise, isang screen lang eh. I don't know kung meron ng ibang bansa na mas bago na facelifted. Kasi minsan ang Pilipinas, nahuhuli talaga. Eh actually, ang alam ko dito sa facelifted na Elantra na to, nilaunch siya noong 2021 pero sa atin dito sa Philippines 2025. Dito bilang sa hybrid. So medyo nahuli talaga tayo. Wireless, Apple CarPlay and Android Auto. That's the great thing about this. Wireless. All the menus is here. Hanggang dyan lang pala. So, i-back na lang natin yan. Madali naman intindihin. Hazard, yung vents natin, super slim niya. So, continuous flow lang yan ng brushed aluminum. Tapos, nandyan. Glove box compartment is here. Okay, start and stop. The front windshield, yung opening dito, very wide yung visibility natin. Very nice. A-pillars are super thin lang. Payatot lang sila. Pero pag bumiyahe tayo, merong kulang dito. Mga footage, pag merong disgrasya, ang may sasuggest ko, at least kahit paano, in every car natin na ginagamit kaswabe, para hindi ka laging matatalo in case what will happen, unexpected things, kumuha tayo ng dashcam na reliable. Tulungan ko kayo kung ano man yung highly suggested ko or recommended pala kaswabe, nandyan sa basket icon, i-check nyo na lang. Huwag nyo nang hintayin na may mangyari, at least nasa defensive part tayo palagi. The instrument cluster is very nice. Once na check natin yung mga drive modes, okay, nagbabago sila. Ayan, Eco, Sport, and Smart. Meron tayong 21 kilometers per liter, dyan pa lang ay Yahoo na. Pero huwag kayong magpakampante dyan kaswabe dahil hindi pa tayo nagte-test drive at lahat malalaman nyo pa. Ang dali intindihin, full hybrid tayo kaswabe, and wala itong switch na ang gagamitin mo lang ay electric tapos hybrid system. So siya, meron ditong page para malaman mo kung ano ang kaganapan. Ayan, idle mode, minsan charging siya, minsan hybrid system. So it's up to this kung ano ang nangyayari. Remaining natin na gasolina, 538 kilometers ang ating range pa. Eh naka-smart tayo, so siya na mismo ang magkakaroon ng blending kung nasa traffic tayo or kinakailangan mo ng more performance, di ba? Ganun lang yun kaswabe. The camera is doing great naman kahit paano, hindi lang the best in the market. So, ayun siya, may mga selection. Medyo may loading lang ng konti pag pinrest natin yung mga different selection, and you have the settings. I don't know, hindi na natin gagalawin yan. Yung mga ilaw, tapos you have vanity mirrors and vanity lights. Yon, at least meron ka pa rin ilaw dyan. Kaya lang, hindi siya automatic, no, manual. So, pag binuksan mo to, it's up to you kung buksan mo ba o hindi. Pero, try natin na nakabukas lang. Okay, pwede. Kaya lang, babalik ka, pipress mo pa rin siya. Sana naging automatic na lang. Ipakita ko naman sa inyo ang ating driving impressions. Kaswabe, driving on sports mode. This is the 2026 Elantra HEV Premium or yung hybrid na tinatawag nila. The unit cost nasa 1.6 million pesos. And syempre, meron tayong iba-ibang option, 5 trim levels. Pero ito ang sumunod doon sa Elantra N, which is the ultimate performer. But kahit ito ang HEV Premium, kahit paano, meron pa rin siyang ibinubuga. Again, naka 1.6 inline 4 banger tayo, and the 2.0 designated ito doon sa Elantra N kaswabe.
masarap at nakaka-inlove pa rin imaneho to. Even though kahit hindi tayo nakapag-usual review sa mga sedan, this one really performs well, kaswabe. Yung manibela natin, okay na okay. Kahit papano, it is precise and sharp steering, kaswabe. The brakes, doing good. Comfortable yung seats. When it comes sa suspension natin, hindi man ito yung pinaka-smoothest sa lahat na parang halos wala kang mararamdaman, pero it doesn't annoy you, kaswabe. Yung tipong magugulat ka sa tagtag, makukuryente yung nervous system mo kasi akala mo masisira yung pang-ilalim mo or pwede kang mabutasan ng gulong. Hindi ka mag-worry, kaswabe. Kahit papano, feels like the comfort, parang mga crossover na premium, kaswabe. Sobrang smooth ng shifting nito, being on 6-speed automatic transmission na pwede mong i-manual. Tapos DCT, of course, naka-dual clutch tayo, kaswabe. And pag naka-sports mode tayo and bandang nasa 3,000 RPM, dun talaga magwawala yung engine natin. But on turtle pace, ibig sabihin, yung parang cruising lang siya ng mabagal, halos napakatahimik nito. Even the outside world, very composed, kaswabe. Ngayon, yung powertrain nito, may sarili siyang utak. I mean, siya yung nagsasabi kung gusto niyang charging siya, hybrid system, naka-idle mode, naka-EV mode, maliit lang yung ating baterya, pero at least ang talino ng ginagawa niya. Dahil ang pag-usapan natin ngayon, it's all about the fuel consumption, kahit papano, I am super impressed, kaswabe. The worst is 16.9 kilometers per liter driving it sa Metro Manila ng rush hour. Ibig sabihin 1pm, 7pm, 8pm. So ganun yun, nasa 130 kilometers inabot ko. Worst 16.9. Well, kayo na makakapagsabi niyan kung okay ba sa inyo yan. Kasi ako, mas matataas talaga yung fuel consumption ng mga iminamaneho ko. Wala pa akong hybrid or any electric vehicle. So for me, it is very impressive and attractive. Sumunod, yung pag-travel ko nasa 380 kilometers na and 17 hours driving, kaswabe. Ang nakuha natin ay 21 kilometers per liter. So, drive modes, hindi ko alam. Nag-i-smart ako, eco-sport, whatever. So, combination yon ng highway and Metro Manila. Pero eto yan, when it comes dito sa NLEX naman, kaswabe, 60 kilometers, the best ang nakuha natin with 28.9 kilometers. So, with my lucky number na 29 kilometers per liter, I think I am falling in love with the Hyundai. So eto yun, hindi man ito, alam ko ang pinakamatipid. I know some of you, marami kayong napapanood ng mga sedan, hybrid. Ito, kaswabe, nasa bandang kalagitnaan lang to because yung other rivals nito, kaswabe, mas matitipid. Pero at least ang maganda rito, kaswabe, is ang angas ng itsura nito, di ba? Unique looking, ang itsura niya, aggressive, talagang pogi, di ba? Ganda ng stance, wide siya, meron kang shoulder room, tapos komportable yung driving natin, full hybrid dito, kaswabe. Matipid sa gasolina. Yun yung combination niya. But some other, like the Altis, yung dati kong kotse, ngayon hybrid na, may pagka-boring yung itsura niya, pero siya naman yung pinakamatipid. Pero yung isa naman, the Civics, one of my favorite, kaswabe, ang angas, super sporty ng itsura, pero siya ang pinaka-less when it comes sa fuel consumption. So, nasaan ka pupunta doon? Pagbandang nasa kalagitnaan, I think this is the perfect choice for you, na hindi siya mukhang tito, na pag lumabas ka, talagang parang naghahamok ng papugian eh. Yun yung nandito sa Elantra natin. The interior, hindi lang ganun ka superb, premium quality, pero at least the handling and driving experience is kahit pa paano masasabi ko, nandun na siya. Maganda yung ibinibigay niya na rating para sa tulad natin na mahilig bumiyahe kung saan man pumupunta. Dito sa likod, maluwag rin. Again, shoulder room because it has a wider stance kung i-compare natin doon sa iba. Hindi ko lang mabanggit lahat, kaswabe, para at least di tayo malito, pero comparing it sa mga Altis and Civics, ito yung strength ng ating Elantra, kaswabe. So I would like to say thank you sa Hyundai Abad Santos and Contact Sir Vince for smoother and faster transaction, kaswabe, and mention Rico Suave because magkakaroon tayo ng freebies dyan and nilalakad pa namin kung ano
ang pwede nyo pang ma-benefit when you mention my name pag nakita nyo yung video na to. Meron tayong free car kit dyan na pwede kayong makuha, pero lilinawin ko pa kaswabe. So magsisimula tayo ng mga videos yan sa Hyundai Abad Santos. So that's it kaswabe. I hope hindi mo makalimutan makapag-subscribe and para updated kayo sa mga swabe car reviews na gagawin pa natin in the future. God bless, more power and more performance.